Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Ako si Lira, 27 taong gulang. May asawa na ako at ako ay buntis. Isa akong virtual assistant at sa bahay lang nagtatrabaho. Ang asawa ko naman si Marco ay manager na isang maliit na convenience store. Hindi kalakihan ang sahod niya pero sapat para sa amin. May sarili kaming bahay. Hindi malaki pero amin at pinaghirapan namin mag-asawa. Simula nang mabuntis ako, madalas na akong mahilo at madaling mapagod. May mga araw na kahit simpleng gawaing bahay ay hirap na hirap akong gawin. Sabi ng doktor, maselan daw ako. Akala ko maiintindihan niyo ng lahat. Akala ko lang pala. May mga tao talagang mataas ang tingin sa sarili. Isa na roon ang bilas ko na si Danica. Lahat na lang napapansin niya. Trabaho ko, sahod ng asawa ko, pati bahay namin. Para sa kanya, parang wala kaming kwenta dahil hindi kami mayaman. Hindi niya alam na darating ang panahon, ang mismong kayabangan niya ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Sa isang pagkakataong hindi niya inaasahan. Muli, ako si Lira. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron po tayo mga bagong mga videos. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Maaga akong nagising dahil hindi maganda ang pakiramdam ko, kabanong. Nahihilo ako at parang nasusuka. Kaya umupo muna ako sa gilid ng kama bago tumayo. Tahimik pa ang bahay. Si Marco ay nasa kusina na. Nagtitimpla ng kape bago pumasok sa trabaho. Bigla din kaming nabulabog nung biglang pumasok ang bilas ko. Wala man lang pagkatok. Bigla na lang siyang pumasok sa sala ng bahay. Oh, magpahinga ka lang ha. Huwag ka munang gagalaw. Ay, gising ka na pala? Akala ko naman natutulog ka pa. Grabe, buntis ka lang naman, parang napaka-arte mo na. Medyo nahihilo lang. Hindi naman lahat ng babae na nabubuntis ganyan. Ako nga nun nagtatrabaho pa. Hindi tulad mo, nasa bahay lang, naka-computer pa. Ate, ayon sa OB-GYN ni Lira, maselan daw siya, lalo na't first baby. Inaalagaan lang din namin. Alam mo, Lira, binabagayan lang yung ganyan sa estado ng buhay. Buti na nga lang at may trabaho ka kahit maliit lang ang sahod. Sarili kong kita, sarili kong pinagpagura naman ate, kaya walang problema. Siguro pwede na rin ako mag-inarte kasi kahit papano afford ko mula sa sarili kong bulsa. At anong ibig mong sabihin? Na ako walang trabaho at palamunin lang, ganon? Ate Danica, wala naman siyang gustong iparating. Sinabi niya lang, maselan lang siya. Kaya niya ang sarili niya at pasensya na kailangan munang magpahinga ni Lira. Maaga kasi siyang nagising. Hindi na nagsalita si Ate Danica. Dali-dali na lang itong lumabas ng bahay. Isa lang ang alam ko, kabanong. Kulang na lang siguro sa bunutan ako noon sa sobrang inis. Bandang hapon nang bumalik ulit si Ate Danica. Hindi na ako nagulat. Gaya ng dati, maayos ang ayos niya. Planchado ang damit, makintab ang sapatos, at hawak ang mamahaling cellphone na parang laging kailangang ipakita. O buti gising ka. Akala ko nagpapahinga ka na at sasabihin mong naka-bed rest ka. Wala naman po akong gawa kanina. Dumaan lang naman ako. Galing ako sa mall May binili lang akong konti.
Ito, mga accessories at mga ilang dress. Kakapadala lang kasi ni Rex. Maganda yan, ate. At least na-relax ka. Ganun talaga pag abroad ang asawa. By the way, magbe-birthday ako sa susunod na linggo. Siyempre, pupunta kayo ng asawa mo, di ba? Oo, pupunta kami. Salamat sa pag-invite. Sana naman makasabay kayo sa gifts, ha? Hindi porket maliit ang bahay nyo, hindi ibig sabihin maliit ang regalo nyo. Remember, mayaman ang celebrant. Huwag kang mag-alala, ate. Paghahandaan naming mag-asawa yan. Okay. Pero alam mo, gusto ko talagang makita kung anong ibibigay nyo, Marco. Sobrang busy niya kasi minsan. Akala mo naman siya ang may-ari ng shop. Baka naman kasi simpleng regalo lang ang iabot at walang ka-effort. Sigurado ako makakapili siya ng maayos. Hindi mo kailangan mag-alala. Okay, tingnan natin. Naninigurado lang. Pero sana, hindi naman kayo mahirapan sa pagpunta. Remember, sa hotel yun. Magkalkal ka na ng pinakamagandang dress mo dyan sa aparador mo. Umiti na lang ako, Kabanong. Alam kong sisimulan na naman ang serye ng panlalait niya sa party. Pero handa ako. Hindi ko man ipinapakita. Alam ko na sa tamang oras, matututunan niya rin na hindi lahat ng ipinagmamalaki ay dapat ginagamit para maliitin ng iba. Pagkatapos ng mahabang araw sa bahay, nakahanda na ang hapunan. Habang naghahanda ako ng plato at kumain na rin si Marco sa harapan ko, naalala ko ang nangyari kanina nung dumaan si Ate Danica. Kanina dumaan si Ate Danica. Nagpaanyaya siya sa birthday niya sa susunod na linggo. Sabi ko, pupunta kamo tayo. Love, kung hindi ka komportable, pwede namang hindi tayo tumuloy, ah. Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Tutuloy tayo. Sana lang, huwag ka masyadong maapektuhan sa ginagawa niya. Alam mo, minsan nakakairita siya eh. Lalo na kapag ganito, malapit sa birthday niya. Hindi ka dapat mag-alala, love. Kaya ko naman dalhin kahit buntis ako. Kaya nating sabayan siya, kahit medyo mayabang siya. Basta, ang masasabi ko lang, blessed ako sa asawa ko. Ikaw talaga? At doon, nagdesisyon kami. Pupunta kami sa birthday ni Ate Danica. Handa sa kahit anong gagawin niya. Pero syempre, alam namin kung saang part dapat iwasan. Umaga pa lang ay nag-message na si Mama Mercy, biyenan ko at ina ni Marco. Inanyayahan akong pumuntang mall para makapamili daw ng ireregalo sa darating na birthday ng bilas ko. Dahil nasa trabaho si Marco, pumayag na lang ako. Isang bagay na ipinagpapasalamat ko, ang magkaroon ng napakabait at malambing na biyenan. Bunsong anak si Marco, pero hindi to spoiled. Kaya nung napagdesisyonan niyang pakasalan ako at ibahay, sarili niyang pera at hindi siya umasa sa magiging tulong ng mga magulang niya. Kahit mayaman ang pamilyang pinanggalingan niya, never siyang humingi ng tulong mula dito. Dumating na rin si Mama Mercy sakay ng kotse niya. Bumubusina sa labas ng bahay. Dali-dali na rin akong lumabas, tamang-tama lang din ang dating niya. Di ko maiwasang mapangiti pag nakikita ko ang biyenan ko dahil sa edad nitong 47 years old, baby face pa rin at wala talagang wrinkles at sexy pa. Lira, anak, ayos lang ba na mamili tayo ng matagal? Gusto kong pumili tayo ng regalo na talagang magugustuhan niya eh. Alam mo naman niyang si Danica, medyo mataas ang taste. Opo, Mama. Sige, tara na po. Kailangan din po talaga natin ng mahabang oras para dyan. Nakarating na rin kami sa mall. Nagsimula na kaming mag-ikot-ikot. Branded na bag ang naisip kong iregalo sa kanya. Afford ko naman talaga ang mga ganito. Hindi lang ako sanay o materialistic na tao. Dahil madalas nga lang din naman ako sa bahay. Wala na sa aking amor na bumili pa ng ganyang bagay. Pero knowing Ate Danica, mga ganitong level ang taste niya. Mala luxury life.
Lira, bago tayo mamili ng regalo kay Danica pumunta muna tayo sa baby store. Baka may kailangan ka na panggamit sa baby mo. Ma, hindi po ba masyadong maaga pa para dito po? Sa baby shower na lang po siguro. Nako anak, total nandito na tayo Di mo ka naaamoy? Nangingiliti sa ilong ko yung amoy ng baby. Sige po ma, sabi mo Pasok na po tayo sa loob. Habang papasok kami sa baby store, nakita namin na may naglalakad sa kabilang aisle, si Ate Danica. Halatang galing ulit mag-shopping. Nagulat siya nang makita kami. Dali-dali siyang lumapit at napahinto kaming pumasok ni Mama sa loob ng store. Hi Lira, hi Mama Mercy. Anong ginagawa niyo dito sa mall? Mamimili rin ba kayo? I mean, shopping? Danica, na-bored ako at naisipan kong isama si Lira para makapamasyal-masyal din siya. Papasok lang kami sa baby store. Baka may makita lang ako na magustuhan ko para kay baby. Baby? Ha? Seryoso ka? Tapos dito ka naman sa mall? Sigurado ka ba na hindi mo hihingi ng pera kay mama para dito? Hindi ate. Kaya namin at afford namin dahil pareho kaming may sariling trabaho ni Marco. Hindi kami nanghihingi ng pera para sa mga panggamit ng baby. Danica anak, hindi mo kailangan magsalita ng ganyan. Alam ko kung ano ang kayang gawin ng anak ko at ng pamilya niya. Hindi kailanman hihingi si Lira ng sobra. Kaya huwag kang mag-assume. Ganun ba ma? Okay. Lira, remember this coming Sunday. Be elegant, girl. Sige na Danica, aalis na muna kami. Tara, pumunta na tayo sa loob, Lira. Pumasok kami sa baby store. Pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag kabanong. Sa kabila ng encounter namin kay Ate Danica, alam kong kayang-kaya naming sabayan ng kahit na anong kayabangan niya, lalo na kung si Mama Mercy ang kaharap niya. Pagkatapos naming mamili sa baby store, naisip ni Mama Mercy na samantalahin na ang pagkakataon. Dumaan kami sa trabaho ni Marco. Tamang-tama lang din ang dating namin dahil out na siya. Lira anak, daanan natin muna si Marco sa convenience store bago umuwi. Gusto ko rin siyang kumustahin Hindi ko pa siya nakakausap nitong mga nagdaang araw. Opo mama, sige po. Matutuwa po yun pag nakita kayo. Ay, Marco anak, tamang-tama rin kasi at pauwi na kami ni Lira. Sabi ko nga daanan ka namin. Nagulat naman po ako sa inyo. Mabutit isinama niyo po si Lira mag-mall. Nag-aya kasi si mama para sa darating na birthday ni Ate Danica. Namili na ng pangregalo. Pangregalo ba yung sadya niyo, ma? Bakit ano itong mga gamit ng baby? Ay nako, hayaan niyo na. Pa-advance gift ko na yan sa apo ko. Sabi ko nga kay mama kanina, sa baby shower na lang sana siya namili. May chika ako sa iyo. Alam mo ba na yung Ate Danica mo nakita kami sa mall? Oo inaway na naman ba niya si Lira? Ano love? Ano na naman ang pinagsasasabi niya sa'yo? Huwag ka mag-alala, kami unang tumalikod. Nag-walk out na rin siya agad. Ay nakatikim naman siya ng pakunti-kunting pasampal na katotohanan anak. Ma, wag na kayo masyado magsasalita doon. Baka magalit na naman si kuya sa inyo. Alam mo anak, kung hindi lang talaga dahil sa kuya mo namumuro na rin talaga sa akin yung Ate Danica mo. Ma, sige na. Ako na po magdadrive. Dan po muna tayo sa McDo drive-thru Cravings ni Buntis po kasi kagabi, Hawaiian burger nila. Naalala mo pala? Nawala sa isip ko yan. Basta Marco anak, kung ano ang cravings ng asawa mo ibigay mo ha. Ay syempre naman po ma. Sa ngayon naman po ma, wala pa naman po gaano. Namiss ko lang po talaga lasa ng burger na yon. Ay sige na pala Marco, umalis na tayo at nang makabili ka na. Baka si baby nagugutom na rin. Ang order sana ay Hawaiian burger lang para sa akin. Hindi ko inasahan ng dagdag na order ni Mama Mercy na karamihan ay para sa akin. Natatawa lang kami ni Marco.
Hinahayaan lang namin kung saan masaya si Mama. Dumiretso na rin kaming umuwi. Binabanan ni Marco ang pinamili namin ni Mama. Yung pangregalo na nauwi sa shopping para na pala kay baby. Salamat po talaga sa lahat, Ma. Masaya po ako na nakasama po kayo buong araw. Lalo na po sa lahat-lahat ng mga ito. Thank you po, Ma. Hayaan niyo po sa susunod bawi ako, date ko po kayo ni Lira. Ay nako, kayo talaga mag-asawa oh. Salamat din sa inyo. Abay, nag-enjoy rin ako. Ma, ingat po kayo pabalik ha. O sige po, chat na lang po kayo pag nakarating na kayo sa bahay ha. Nakangiti si Mama Mercy habang tumatango at saka kami pumasok sa bahay. Ramdam ko sa puso ko ang saya at lakas na dala ng suporta ni Mama Mercy. Kahit may bilas akong ubod talaga ng kayabangan, pinagpala talaga ako sa biyenan kong mapagmahal. Kumakaway kami habang papalayo ang kotse ni Mama. Pumasok na rin kami sa loob ng bahay. Dahil marami itong in-order ni Mama sa McDo, pinayagan naman akong kumain ng ganito basta paminsan-minsan lang. Love, may dala nga pala ako para sa'yo. Ito, buksan mo. Ang ganda naman ng dress na to. Teka, may strawberry pa. Ang sweet mo talaga. Alam ko, nagkikrave ka ng strawberry ng mga nakarang araw Kaya ito, para sa'yo. At ang dress, para sa birthday ni Ate Danica. Bagay yan sa'yo. 1 buwan ka palang buntis Hindi pa rin nalata ang baby bump mo. Etong dress na ito, sakto lang sa katawan mo. Salamat dito, love ha. Ay teka, may damit ka na para sa'yo? Oo, namili na rin ako ng bago. Gusto ko matching outfit tayong dalawa Ikaw talaga, mahirap namang agaw pansin. Alam mo naman ang ugali nung isa. Kahit birthday niya, wala akong pake, no? Hay nako, hayaan mo't mananawa din yun. Hindi lang kasi talaga ako pala patuli. Pero love, pag sobra na, hindi naman masamang sumagot kumontra sa mga pinagsasasabi niya. Carry pa naman, love. Yung mga pinagsasasabi niya lang din, wala naman laman. Pag sinagot mo kasi yun, baka ika-depressed pa niya. Hindi, joke lang ha. Nagtawanan na lang kaming mag-asawa. Minsan talaga, dinadaan na lang namin sa tawa yung mga na-experience namin dito sa Bilasco. Minsan kasi talaga, kung makapagyabang siya, parang siya na yung pinakamayaman sa mundo. Minsan din talaga sobra na siya. Pero control pa rin. Gusto lang namin na malayo sa gulo. Pero itong ang Bilasco ay para akong minamagnet papunta sa kanya. Paborito kami mag-asawa na bisiti na parang sa amin ipinaglihi ito nung pinagbubuntis siya ng mga magulang niya. Dumating na rin ang araw na kinasasabikan ng Bilasco ang kanyang birthday. Idinaos ito sa isang hotel. Masasabi ko talagang pinaghandaan niya. Maraming tao. Hindi may pagkakaila na yung mga invited ay mga may kaya talaga. Kotse ni Mama Mercy ang ginamit namin. Si Marco ang nag-drive. Bumaba na kami at pumasok sa loob. Bumungad yung pinaka-venue. Maraming mga pagkain at mga drinks. Malalaki ang dekorasyon. May kulay ginto at pink. At parang kinuha lang ang pinaka-prime spot ng hotel para sa party. Maraming bisita, pamilya, kaibigan, at mga kakilala ni Ate Danica. Naabala sa pagkuha ng pictures at pag-uusap. Sinalubong kami kagad ni Ate Danica sa pintuan. Nakangiti na parang perfect ang lahat. Kala mo, di mo ni Danica no? Ma, parang may... Ma, baka may makarinig pa sa inyo dyan. Totoo naman talaga kasi. O Lira, Marco, Mama Mercy, ang saya nyo naman. Halika, pasok na kayo. Happy birthday, Danica. Tumawag na ba si Rex sa'yo? Kaninang umaga ma, nakapag-usap na rin po kami. Nasaan si Joanne? Hindi ko yata nakikita. Ay nako ma, busy daw siya, hindi siya makakapunta. Ay, Lira, wala ka bang bitbit na regalo? Akala ko pupunta kayo ng may dalang surprise. Pero okay lang, huwag ka mag-alala.
May panahon pa naman para sa'yo. Maiintindihan ko naman kung walang natira sa sahod nyo. Love, naiwan ko pala sa kotse ni Mama yung pangregalo natin. Ah, ganun ba? O sige, balikan ko muna sa parking lot. Lira, may pangregalo ka, di ba? Ano yung sinasabi ni Danica kanina na wala ka daw dala? Ma, naiwan ko po pala sa sasakyan nyo yung pangregalo namin. Binalikan naman na po ni Marco. Maya-maya rin dumating na si Marco dala ang malaking paper bag. Isa-isa na ring nagbigay ng mga regalo ang mga bisita. Si Marco na ang lumapit sa stage para iabot ito. Laking gulat ng bilas ko nung makita niya yung paper bag. Happy birthday, ate. May regalo naman talagang dala si Lire. Naiwan lang sa kotse. Siya nga pala, pera niya yan. Hindi na ako nakapagregalo ng galing sa akin. Sa dami ba naman kasi ng mga bags at alahas mo, baka di naman kasya sa lagayan mo eh. Lira, kumulit yata ang noon ni Danica. Ano ba sinasabi ni Marco? Binati lang po ni Marco. Galing sa asawa mo? O sa bulsa ng mama mo? Nakita ko sila kahapon, no? Malamang pera yan ni Mama Mercy. Nakita mo ba na nagbayad para dyan si Mama? Di ba pwedeng sabay silang namili ng pangregalo? Di ba? Maliit lang naman na sinasahod yung mag-asawa. Wala pa sa 1/4 ng sinasahod ng kuya mo sa abroad. Ako ang nagbayad niyan, ate. Di ba sinabi ko naman sa'yo nung nakaraan na magdadala kami ng pangregalo? Danica, eto, regalo ko sa'yo. Wallet card kasi, di ba marami kang ng mga cards ng kung ano-ano? Wallet card? Oo, tama rin naman ang sinabi ni Marco. Marami ka ng kung ano-ano. Hindi na rin ako makapag-isip ng may bibigay sa'yo. Si Lira ang bumili niyan, hindi ako. Ganun ba? Mabuti naman pala marunong ka rin pumili kung anong nababagay sa akin. You're welcome, ate. Nagpaalam na kami kay Mama Mercy dahil may mga kamag-anak at kaibigan din siya na bisita rin, kaya nag-stay na muna si Mama hanggang matapos ang event. Kami naman ni Marco nag-decide ng umuwi dahil pinaka-worst part talaga ng pagtitipon pag nasa crowd si Ate Danica. Wala na siyang ibang ginawa kundi magyabang at lagi kaming napag-iinitan. Hindi kami mahilig sa gulo, kaya bago pa lang ang commotion, umi-exit na kagad kami. Kinabukasan noon, masaya ako dahil tahimik naman na siguro ang buong araw ko noon. Katatapos ko lang maglaba ng mga iilang mga damit namin. Nakapaglinis na rin ang bahay. Umupo ko sa sala, dala-dala ang laptop ko para mag-check ng mga email. Bigla na namang nawala ang katahimikan sa aking pamamahay. Pahinga ka na naman? Katatapos ko lang maglinis ng bahay. Akala ko ba maselan ka? Bakit hindi ka kumuha ng katulong? Exercise din to, ate. Saka hindi mabigat ang mga ginagawa ko. Ibig kong sabihin kanina dahil wala na akong gagawin, tumambay na ako dito sa sala. Akala ko hindi mo kailangan dahil hindi nyo afford. Kung sa bagay, ang arawan mo tama lang pala sa sarili mo. Kulang pa pala. Losyang katingnan eh. Ano bang sadya mo? Mamaya kasi may gagawin na ako. Ipabuhat mo na lang mamaya sa asawa mo yung mga kahon na nasa labas. Mga kahon? Alam mo naman, kahapon, sobrang daming binigay sa aking mga regalo. Iba pa yung mga pinamili ko sa mall nung nakaraan. Mga hindi ko na ginagamit yun. Damit, sandals at bag. Bakit dito mo naisip dalhin? Hello? Mga branded yon, huwag kang mag-alala. Alam ko naman na hindi mo afford yung mga ganon. Huwag kang mag-alala, isang gamitan pa lang ang karamihan doon. Yung iba, maluwag ng konti sa akin. Mas lumiit pa kasi ang bewang ko ngayon eh. Nag-garage sale ka na lang sana, ate. Ew! Hindi ko kailangan ng pera. Kaya kong bumili ulit ng bago kung gugustuhin ko, no? Saka diba, dapat magpasalamat ka kasi makakasubo kang gumamit ng mga mamahaling damit, sandals at mga bag. Iniisip ko lang naman, dito lang ako sa bahay, paano ko magagamit lahat ng yun?
Kaya ka losyang tingnan eh. Kahit nasa bahay, mag-ayos ka naman. Hindi yung parang basahan ang suot mong damit. Komportable ako sa ganitong suot. Wala rin namang ibang nakakakita. Ang dami mo pang palusot. Uy, basta, nandyan yung mga kahon sa labas. Tandaan mo, gwapo ang asawa mo. Huwag kang pakampante sa itsura mo. O siya, makaalis na nga dito? Picturean mo na lang pagsuot mo na ha. Titingnan ko kung bagay ba sa'yo yung mga ganong damit. Tuluyan ng umalis si Ate Danica. Wala talagang patawad. Parang hindi nag-birthday kahapon at nagawa pang pumunta dito para lang ipagmayabang ang mga gamit niya. Dahil nandyan na, naisipan kong ibenta ito sa online na mas mapapakinabangan ko din pala. Sayang din naman, hindi ko talaga magagamit yon pag nagkataon. Kinahapunan, maagang nakapag-out si Marco sa trabaho niya. Nabigla nga siya kasi maraming kahon ang nasa labas ng bahay. Love? Nandyan ka na pala. Ano yung mga kahon sa labas? Si Ate Danica nanggaling na naman dito kanina. Binibigay niya yun. Mga branded na mga gamit niya daw na minsan lang niya ginamit. Ang dami nun ah. Kaya nga napagpasyahan kong ibenta na lang yan online. Hindi ko naman magagamit yan eh. Sa bagay, kesa naman nakatago lang, may kita ka pa. Akala na naman siguro ni ate maiinggit ako sa mga pinagmamayabang niyang mga gamit. Hindi ko naman kasi talaga kailangan yan kung tutuusin eh. Tama na isip mo, love. Ibenta na lang. Mas may pakinabang pa. Pahinga ka muna, love. Huwag mo na munang galawin yun doon. Nakagilid naman kahit mamaya na lang. Kumusta ka naman dito? Love, hayaan mo na muna yung ibang mga bagay dito ha. Kaya ko namang gawin yung pag-uwi ko. Parang ito, maaga ako nakapag-out. Sa mga damit ko, kahit ako na maglaba, ha? May iilan na akong winashing kanina. Konti lang naman. Hindi naman ako napagod. Basta mag-relax ka muna dyan. Nagluto ako ng carbonara. Magbihis ka na muna at sumunod ka na lang sa kusina. Sumunod na araw, day off ni Marco. Katulad ng ipinangako niya kay mama na ilalabas niya kami, ay mangyayari na. Maaga kaming nagising at nag-asikaso. Sosorpresahin kasi namin si mama. Pupunta kami sa bahay niya para sunduin siya. Oh, Lira, ikaw lang? Kasama po si Marco, ma. Ma, ano, tara na? Ha? Wala kang pasok? Wala ma, kaya tara na, gala tayong tatlo. Tamang-tama, katatapos ko lang maligo. Sandali. Kunin mo na yung susi doon. Painitin mo na muna yung kotse. Lira, anak. Pumasok ka muna dito sa loob. Nag-almusal ka na po ba, ma? Oo, kanina pa. Katatapos ko lang maligo. Galing akong nag-exercise kanina eh. Healthy living ka talaga, ma. Ay, ganun talaga anak. Ayokong magbukang lola. Tsaka, para paglabas ng apo ko, mankas pa ako. Ay, siya nga pala. Nakita ko yung mga post mo sa online nung nakaraan, anak. Nagbebenta ka ng mga gamit mo. Ay, bakit? May kailangan ba kayong pagkagastosan? Yun po ba? Si Ate Danica po kasi nung nakaraan, pinamigay yung mga hindi na daw niya nagagamit. Mas lalo naman kasi ako, ma. Hindi naman ako pwedeng magsusuot ng ganun. Nasa bahay lang naman ako eh. Binigyan ka niya ng mga ginamit na? Isang beses lang naman daw niya sinuot yung karamihan, ma. Mukhang mga bago pa rin po. Kaya tama lang din po ang presyuhan ko doon. Ito talagang asawa ni Rexo. Akala mo artista. Ayaw nang paulit-ulit na sinusuot ang mga damit. May mga ganyan po kasi talaga, ma. Afford naman niya eh. Yun din naman lagi niyang binabanggit. Oo, afford ni Rex lahat. Pera naman ni Rex. Pinagpaguran niya. Alam ko naman na karapatan ng asawang babae ang mga ganoong bagay. Pero yung kanya kasi sumusobra na. Okay sana kung meron siyang sideline. Hindi lahat asa sa asawa niya. Kasi ultimo yata pang kasino. Pera ni Rex na sana sa ibang bagay na lang niya ginastos. Ay, kaya hindi na ako nangingialam Mahirap na.
Alam naman din po siguro ni Kuya yung ganong part ni Ate Danica. Sanay na po siguro yun. Hanggat kaya naman niyang i-provide, ibibigay po talaga yun ni Kuya Rex. Oh, ma, tapos ka na ba? Tara na, alis na tayo. Nakarating na rin kami sa spa. Amoy lavender ang buong spa at may relaxing na instrumental music sa background. Napansin ko kagad kung gaano kakomportable si Mama Mercy. Sanay na kasi talaga siya sa ganitong lugar. Nakaupo siya sa tabi ko. Nakangiti habang ini-instruct ang staff kung anong treatment ang gusto niya. Hawak-hawak ko ang tiyan ko. Masarap yung pagkakaupo ko sa sofa nila. Hindi rin ako gaanong sanay sa ganitong lugar. Nagagawi lang ako dito noong may mga special events akong pinaghahandaan. Ay, simulan na natin ang food spa. Katamtama lang ang tubig. Hindi masyadong mainit. Buntis ka kasi. Lagyan nyo ng lavender oil ha, konti lang. Gentle lang ang massage. Medium pressure sa arc. Tapos circular motion lang sa heel. Huwag mabilis. Yan. Yes, ganyan. Yes po, ganyan lang na pressure. Be comfortable lang, Lira ha. Tamang-tama lang din sa iyo to nang makapag-relax ka. At saka, may pregnancy safe hand massage at facial pagkatapos nito. Gentle lang lahat, kaya safe sa inyo ni baby. Sige po, tamang-tama. Wala rin po talaga akong idea sa mga ganito. Ay, siya nga pala miss. Next, pagkatapos ng food spa cream lang sa legs ha. Gentle lang. Iwasan ng sensitive areas. At kapag tapos na yan, hand massage. Yes, gentle circular motion. Dahan-dahan lang. Ako naman gusto ko magpagupit at massage. Okay. Haircut at massage. Gaya ng usual. Hair treatment lang kung gusto mo. Marco, para ma-refresh. Lira, anak, habang si Marco nagpapamassage, pwede tayo mag-relax dito sa food spa. Habang ini-instruct ni Mama Mercy ang staff, ramdam ko ang kaba at excitement sa dibdib ko. Kahit hindi ako sanay, kahit buntis, ramdam ko ang lambing at pagmamahal nila. At parang natural lang sa kanila ang ganitong bonding moment sa spa. Matapos nagdesisyon kaming kumain na. Interior cozy restaurant. Low lights, medyo romantic ang ambience pero casual. Nakaupo kami sa isang malaking mesa. Si Mama Mercy sa kaliwa ko, si Marco sa kanan, ako sa gitna. May soft background music. Katatapos lang namin sa spa session, medyo relax at komportable ang lahat. Umupo ko sa tabi ni Mama Mercy. Hawak ang menu. Pero hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Nakangiti siya. Tila excited sa pagkain. Parang bata na nakakita ng bagong dessert. Lira anak, tingnan mo itong salad na ito oh. Sabi ng staff fresh at pregnancy safe. Perfect sa'yo ito. Okay po, Ma. Mamimili rin po ako. May mga iniiwasan po kasi akong baka makatrigger ng allergy. Love, okay ka lang ba sa menu? Gusto mo ng soup muna bago mag-main course? Sige, yung may mushroom. Hindi rin ako makakakain gaano konti lang. Hindi pa rin po kasi ako nakakaramdam ng gutom after spa. Medyo na-relax lang po talaga ang pakiramdam ko ngayon. Konti lang? Anak, huwag kang mag-alala. Kaka-relax lang sa spa. Pero dapat may energy ka. At saka, alam mo, ako na ang bahala sa iyo sa pagpili. I-suggest ko lang na chicken soup, mild lang. Tapos grilled fish o steamed vegetables. Save sa baby mo. Yung soup pala, yung may mushroom ha. Opo, Ma. Salamat po. Pili na rin po kayo ng gusto nyo. Ikaw, Love, meron ka nang napili? Meron na, love. Parang gusto ko nga ng seafood pasta Marco anak, meron sila dito mga king crab. Baka gusto mo. Sige po, pili po ako, ma. Habang dumadaan ang waiter para ihain ang pagkain, ramdam ko ang warmth sa paligid. Hindi lang simple lunch ang moment na ito, parang extension ng spa bonding namin. Lumipas ang ilang buwan, ngayon ko lang ramdam na talagang iba na ang katawan ko. Buntis na ako ng 4 na buwan.
At parang bawat galaw ko ay may kasamang kaba at pag-iingat. Nagluluto ako ng hapunan pero bawat takbang sa sahig parang may alarm sa loob ng katawan ko. Habang naglalakad papunta sa ref para kunin ng gatas, muntik pa akong madulas. Mabilis kong hinawakan ang counter. Laking pasasalamat ko sa mga simpleng reflex ng katawan ko. Habang inahabol ko yung paghinga ko, ramdam ko ang init sa mukha ko. Napalingon ako bigla at pumasok sa kusina si Marco galing trabaho. Napatakbo siya papalapit sa akin. "Oh love, bakit? Ano nangyari?" Kinabahan ako sobra. Muntik na kasi ako madulas. Ngayon lang. Hindi pwedeng mag-isa ka dito, love. Baka kung ano mangyari sa inyo ni baby. Kailangan mo na ng makakasama. Sa umaga at bago matulog, panay ka rin suka. Tama nga sabi ni doktora, bed rest ka lang talaga. Naisip ko rin yan, love. Aaminin ko talaga medyo hirap na akong kumilos ngayon. Nakonta ko na si Tita Becky. Siya rin ang nagpresenta na luluwas siya ng probinsya at dito muna siya sa atin. Mabuti kung ganon. Mas mapapanatag na ako at hindi ganong nag-aalala sa inyo ni baby pag nasa trabaho ako. Kaya mapanatag ka na. Alam ko rin bilang magiging tatay, hindi maaalis sa'yo ang ganyang pag-aalala. Kailan daw ang biyahe sakali ni Tita Becky? Mga next week na rin, love. Pati din kasi siya nag-aalala kung hindi siya agad makakapunta dito. Si mama nga, gusto doon ka na lang daw eh. Humihindi na lang talaga ako eh. Kasi alam kong hindi ka magiging komportable. Iba pa rin talaga pag nasa sarili mong pamamahay ka eh. Ayoko rin naman talaga kung sakali. Siyempre, may mga ibang errands din si mama. Maaabala pa natin siya. Napahinto kami bigla sa sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Pumunta kami sa sala at ang nagbukas ng pinto ay si Marco. Nagulat kami, si Ate Danica pala yung nasa labas. May dala-dala itong malaking Tupperware. "O ate, napadaan yata kayo. Gabi na." May kalderetang baka ako dito. Isang kutsara lang nabawas ko eh. Kesa naman masayang, syempre para makatikim naman si Buntis ng masarap na pagkain, hindi puro gulay at isda lang. Eto, hinatid ko na sa inyo. Ipaulam ko na lang kasi sana sa aso to eh. Kaso naalala ko kayo. Nakatikim naman ako ng baka, ate. Kahapon may dala si Marco. Lutong ulam? Nako, tinipid yun. Saka baka 2 o 3 slice lang ng karne ang meron dun eh. Ito, magsasawa ka. Hindi yan tinipid. Alam mo naman ako magluto, kumpleto Ricardo. Sa mall ko binili yung karne, kaya masisiguro mong malinis yan. O sige ate, salamat dito ah. Aalis na ako. At least, masaya kayong makakatulog mag-asawa kasi nakatikim kayo ng ulam ng mayaman. Bye! Hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi. Blessing naman yan dahil pagkain din yan. Kung paano lang niya talaga ipinangalandakan yung putahing yan, para lang sa mga katulad niya. Tinotopak na naman yata yung asawa ni Kuya. Tara na nga't maghapunan na tayo, love. Wala naman atang lason nito eh, no? Aba, ibang level na yung kagaspangan ng ugali niya, love, kung nagkataon. Dumating na rin ang araw na hinihintay namin mag-asawa nang dumating ang Tita Becky ko. Siya na ang tumayong mama ko noon nung namatay ang nanay ko. Wala pa siyang asawa at anak. Manggagamot siya sa probinsya namin. Bilang kaysa isa niyang pamangkin, natural na sa kanya ang sobrang pag-aalala lalo na't nalaman niyang nagdadalang tao na ang pamangkin niya. Busy akong maganda na makakain ni Tita. Sakto lang din kasi ang dating niya at magtatanghalian. Tumunog ang gate. Dali-dali akong lumabas para salubungin si Tita. Ang bumungad sa akin, walang iba kundi ang bilas ko pala. Ano naman kaya ang ipagyayabang nito sa araw na ito? Timing pa at may bisita ako. Ikaw pala, ate. Napadaan ka yata. Bakit? May inaasahan ka bang ibang bisita? Pasok muna tayo sa loob. Girl, sobrang init naman dito sa inyo. Magkakaanak ka na, papalakihin mo siya sa ganitong atmosphere. Magkakasakit ang anak mo niyan.
Pakayudin mo pa ng bongga ang asawa mo para maka-afford naman ng aircon. Pero syempre, pambayad nyo rin buwan-buwan. Galing ka lang kasi sa labasan kaya ka naiinitan. Presko nga yung ambience ng bahay namin dito. Ganyang napapaligiran kami ng puno. Speaking of puno, girl, buntis ka pa man din. Baka pagkatuwaan ang dinadala mo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano ate. Safe kami, lalo na ang anak ko. Tao po! Tao po! Lira! Tita Becky? Sandali po! Tara, pasok po kayo. Ako na magbibitbit niyan. Nako, salamat Lira. Kamuntikan pa ako maligaw. After 2 years, laki na ng pinagbago ng barangay na ito. I heard na kailangan mo nang makakasama dito sa bahay nyo. So it's her? Your yaya? Hindi ko siya yaya. Tita ko siya. Ay, sorry. Mukha kasing yaya yung aura ng tita mo eh. So I thought ganun siya. Ate naman, respeto naman sa bisita ko. Tita ko yan ah. Ano yung amoy na yun? Ang baho, ang lansa. Nako, Lira, baka natapon yung ginamos kong pasalubong. Nakakadiri naman. Galing ka sigurong probinsya. Bakit iha? May problema ba sa mga taga-probinsya? Wala naman. Sadyang amoy dagat at tuyo sila. Malalansa. Ate Danica, sa sunod na araw ka nalang pumasyal dito. Kung ano man ang pakay mo, sa susunod mo nalang gawin. Kailangan ng bisita ko magpahinga. Talagang kailangan ko nang umalis. Mainit na nga dito sa bahay mo. Amoy malansa pa. Makaalis na nga. Lira, reminder lang ha. Maliit na nga ang bahay mo, sana naman. Bawi-bawi din sa ambience. Nakaka-stress talaga yung ambience ng bahay nyo ni Marco. Ang liit kasi ng sahod nyo eh. Hindi nyo ma-afford yung maganda at malaking bahay. Sino yon, Lira? Abay, mayabang ah. Mata pobre naman ata masyado. Naku tita, mahabang kwento. Bilas ko po yun. Saka na natin siya intindihin. Tamang-tama po dating nyo. Nakahanda na po ako ng tanghalian natin. Marami akong dalang pusit na tuyo. Talaga po ba, tita? Naku, ilang taon na ang lumipas mula nung huli ako nakatikim niyan. Thank you po na isipan mo magdala. Ang totoo niyan, hindi gaanong mga damit ang dala ko. Mga pagkain buhat sa atin sa probinsya. May sukang tuba ako dyan. May tuba na rin kung gusto ni Marco na mag-inom. Para matikman niya yung natural na alak. The best ka po talaga, tita. Nagabihan, nagluto ko ng paksiw gamit ang sukang tuba. Umaalingaso ang amoy sa buong kusina. Sobrang bango. Maya-maya rin, dumating na si Marco galing sa trabaho. Ang bango naman ang niluluto mo, love. Doon pa lang sa salay, amoy na yan ah. Nakakagutom na tuloy. Si Tita Becky pala. Nasa CR yata, love. Akyat ka na muna sa taas. Magpalit ka na ng damit. Oh, Marco! Ikaw na pala yan. Tatay na ang datingan mo ngayon ah. Hello po, tita. Tumanda na ba ako tingnan, tita? Parang 2 taon lang ang lumipas nung huli po tayong magkita. Ang ibig kong sabihin, yung datingan mo talagang tatay na. Hindi parang binata pa. Masaya kaming naggapunan nung gabing yon. Kumustahan at kwentuhan ng mga bagay-bagay. Kinuwento din ni tita ang mga pagbabago sa probinsya namin. Yung mga iilang experience niya sa panggagamot. Isinara daw muna talaga niya ang bahay pagamutan niya para makabiyahe daw talaga siya papunta rito. Kinabukasan, sobrang sama talaga ng pakiramdam ko, kabanong. Yung sikmura ko parang nilalamutak sa sakit. Si Tita Becky ang nag-asikaso sa kusina, ganitong pumasok na maaga si Marco sa trabaho. Napababa ako ng 2 oras sa sala dahil narinig ko na naman ang boses ng bilas ko. Si Tita Becky na pilit itong pinapauwi muna dahil nga masama ang pakiramdam ko. Danica, sinabing masama nga ang pakiramdam ni Lira. Kung pwede lang sana, umuwi ka muna.
Hindi kasi makakatulong sa ngayon sa kalagayan niya. Sino ka ba? Lagi na akong pumaparito kung kailan ko gusto. Nasaan na ba siya? Ate Danica, ano ba yun? Totoong masama talaga ang pakiramdam ko. Ang arte mo talagang buntis ka? Ilang buwan ka pa lang naman eh. Dapat kasi meron kayong family or private doctor para anytime meron kayong matatawag at pwede kayong maasikaso agad. Ate Danica, pumunta ka na naman ba rito para sabihan ako niyan? Hindi ko namin kailangan ng family doctor. Itong nararamdaman ko, normal to sa mga nagbubuntis. Yung bisita mo kahapon, kumakatawag sa first name ko eh. Parang kilala ko. Sinabi ko na kahapon na tita ko siya. Tumayo ko ng magulang. Kaya kung pwede lang, pakirespeto na lang din ate. Aba malay ko na para mo pala siyang nanay. E di sana, di ba, sinabi mo na pamangkin or kamag-anak mo yang si Lira. Ganyan ka ba talaga makitungo sa kapwa mo? Haler, binabagayan din minsan. Depende sa kausap. Hindi ko naman kayo level, di ba? Ate, kung pumunta ka lang dito para ipangalanda ka na naman na mas mayaman, mas angat ang buhay mo or kung ano pa man, please lang ate, ayoko ng gulo at gusto ko lang ng katahimikan kahit ngayon lang. Anong pinapangalandakan? Pinapaalala ko lang sa inyong mag-asawa. Masyado kasi kayong mayabang. Kesyo hindi tatanggap ng tulong mula kila Mama Mercy. Kayang tumayo sa sariling paa. Eh ano kayo ngayon? Ito ang kalagayan nyo ngayon. Eh di sana kung hindi ma-pride yung asawa mo, maginhawa ang buhay mo. May pabuntis-buntis pang nalalaman, hindi naman naaalagaan ng maayos. Ni ambience ng bahay nyo, hindi pwede sa isang babaeng buntis. Pinagpaplanuhan yan. Kung hindi afford, mag-pills ka na lang. Yang bibig mo talagang walang magandang inilalabas ano? Buong pagkatao mo umaalingasaw mula dyan sa bunganga mo. Aba? At sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Mukha ka pa namang muchacha. Mas maayos pa nga tingnan yung mga yaya ko sa itsura mo kung makapagsalita ka na parang ikaw ang may mataas na estado sa buhay. Iha, mag-ingat ka. Baka yung ipinagmamayabang mong estado sa buhay maiwala mo yan. Marami akong kilala na mas mataas pa ang estado ng buhay nila sa'yo, pero hindi sila kasing yabang mo. Makikita mo rin ang kalagayan mo. Bakit? Sino ka ba? Please, tama na. Umalis ka na. Pakiusap lang sana. Bakit, Lira? May masakit ba sa'yo? Idadaan mo na naman ako sa kaartehan mo. Makaalis na nga. Panira kayo ng araw. Tita, pwedeng patawagan po ito. Mama po ni Marco yan. Siya po kasi ang nakakaalam din ng klinik na pinupuntahan po namin. Noong mga sandaling yon, hindi ko na mawari ang nararamdaman ko, Kabanong. Mas nangingibabaw ang takot na baka mapanong sanggol na dinadala ko. Dumating agad-agad si Mama Mercy. Isinakay ako nila sa kotse at dali-daling itinakbo sa OB-GYN ko. Lira, sabi ng doktor iwasan mo muna daw ang mga bagay na magpapa-stress sa'yo. Mabuti naman ang kalagayan ni baby ngayon. Mabuti Beckett, nandito ka muna para samahan si Lira. Kailangan talaga mabuti na paaga. Alam mo ba yung mayabang mong manugang? Pumunta yun doon sa bahay ni Lira kanina at kung ano-anong pinagsasabi. Doon na-trigger ang sama ng pakiramdam nitong si Lira. Si Danica, pumunta sa'yo kaninang umaga? Ang totoo po niyan, Ma, madalas po talaga siyang pumunta sa bahay. Walang ibang ginagawa kundi ipangalanda ka na mayaman siya. Wala naman sa amin ni Marco kung ano ang estado niya sa buhay Ang hilig niya lang po makialam sa tahimik naming pamumuhay. Ay ganun ba, Lira? Nasobrahan na talaga yung asawa ni Rex. Hayaan mo't kakausapin ko. Lira, magbawalan mo na rin siguro na pumunta siya sa bahay ninyo. Ma, wag na. Baka kung ano-ano na naman ang isipin niya, madamay pa kayo. Alam mo naman noon, nagtampo si Kuya Rex sa'yo dahil sa gawa-gawang kwento ni ate. Masama pala talaga ang ugali niya, ha? Hayaan niyo, matututo ng leksyon niyang Danica na yan. Tita,
Siguro po simula ngayon, lagi na lang nating ilak ang gate. Alam niya po kasi na bukas sa loob kaya dire-diretso na lang din po yun pumasok sa bahay. Simula ngayon, Lira, huwag mo na munang pakaisipin na baka bumalik ulit yun at manggulo na naman. Ako nang bahala. Naku, tita, dinig mo naman yung mga salitang binibitawan niya eh. Nasanay na kami ni Marco. Noon pa yan si Ate Danica. Kaso, kasi ngayon, hindi ko na masabayan. Dala na rin po talaga ng selan ko sa pagbubuntis. Tama si Becky. Kaya kung ako sa'yo pagtuunan mo na lang ng pansin ang pagbubuntis mo. Kami nang bahala dun sa Ate Danica mo. Umuwi na rin kami sa bahay. Si Mama Mercy ay nagpalipas ng oras muna dun sa bahay. Aantayin niya daw makauwi uli si Marco bago siya umuwi. Nasa kusina sila ni Tita Becky at naghahanda ng hapunan. Nag-half bath na muna ako para dire-diretso na lang mamaya matapos ang hapunan. Sakto naman pagbaba ko ng sala, nagtatawag sa labas ng gate si Marco. "Oh love, bakit nakasara ata ang gate sa loob?" Ay nako, mahabang storya, love. Pasok ka na muna sa loob. "Nandito si Mama? Pumasyal yata siya." Oo, nasa loob sila. Naghahanda sila ni tita ng hapunan. "Naboard yata si Mama at nakapasyal dito. Inabot pa ng dilim ah." Lira, si Marco na ba yan? Ay, opo ma. "Ma? Oh, napasyal ka yata ngayon. Wala kang magawa ah." "Maganda yan ma. Dalasan mong magawi dito. Mas gusto ko pang ikaw ang naabutan kong bisita kaysa kay Ate Danica." Ay nako, huwag ka mag-alala anak. Simula ngayon, dadalasan ko na talaga ang bumisita dito. Bihis ka muna. Antayin ka na lang namin sa kusina. "O sige po. O paano, bis lang muna ako ah." Lira, hindi mo pa nababanggit. Hindi pa po, ma eh. Kararating lang din po kasi niya. Ako na pong bahala, ma. Wala na muna sigurong magbabanggit sa hapagkainan para hindi mawala ng gana si Marco. Mabuti naman siguro kung kayo na nga lang ang mag-usap mamaya. At saka, tulad ng sinabi ko kanina, kami nang bahala ng Tita Becky mo kay Danica. Hindi naman po ako gaanong nag-worry para dito sa bahay eh. Sa inyo lang po talaga na nai-involve sa mga pinagagagawa niya. Aupo ka na dito, Lira. Tama ang Mama Mercy mo. Magiging maayos din ang lahat. "Ano pong magiging maayos din ng lahat?" Alagaan ko na raw muna ang sarili ko, lalo na ngayong stage na to. Teka, may hindi yata kayo sinasabi sa akin ah. Ramdam ko eh. Ang weird po ninyong tatlo. Love, ano yon? Nagpa-check up ako kanina kay doktora. Ha? Di ba next week pang schedule mo? Napaaga yata. Ang totoo kasi anak, dinala namin siya kanina doon sa klinik. Bigla na lang kasing sumakit ang tiyan niya. Tinawagan ako ni Tita Becky mo. Ayun. Ho? Bakit? Ano daw ang findings? Okay na bang nararamdaman mo, love? Kumusta daw si baby? Huwag ka mag-alala, love. Okay naman siya. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang magkikilos eh. Paano kung mapaano ka niyan? Masela ng pagbubuntis mo, alam mo yan. Hindi naman siya nagkikikilos-kilos. Na-stress yan kanina. Na-stress? Saan? Anong ikina-stress mo, love? Ang Ate Danica mo. Napadaan na naman. Abay, nakipagsagutan ba naman kay Tita Becky niya? Susumbong ko na talaga kay kuya yan eh. Namumuro na talaga sa akin yan. Di bala na talaga magalit sa akin si kuya. Paniwalaan man niya ako o hindi. Anak, kami nang bahala ng Tita Becky niyo. May naisip naman na kami na paraan. Hayaan mo muna si kuya mo. Dadalasan ko naman na magawi rito. Sisiguraduhin naming hindi na yan makakapasok dito basta-basta. Oo, Marco. Aayos din ang ugali ng Ate Danica nyo. Konting pitik lang ang kailangan nun. Ay nako tita, pag pumuti ang uwak, siguro maniniwala akong magbabago yun. Imbis na bago matulog ko pa babanggitin yung nangyari,
Napabuti na rin siguro kasi malaking tulong yung mga salita ni na Tita Becky at Mama Mercy para makumbinsi si Marco na hayaan na lang si Ate Danica at sila na ang bahala sa sitwasyon ko. Pagharap sa inasal na ugali ng bilas ko. Love, sorry Kasalanan ko rin naman talaga bakit ganyan si Ate Danica eh. Feeling niya kasi nagmamataas ako. Pinapakita ko na wala akong dapat ihingi ng tulong kay Mama sa pamilya na binubuo ko. Ano ka ba? Kasalanan mo bang hindi umasa sa mama mo? Hindi lang siguro matanggap ni ate na kahit papano may sarili tayong bahay at lupa na galing sa sarili nating pera. Hindi galing kay mama. Alam mo naman na nakapag-abroad si kuya, lahat sa tulong ni mama. Kung anong meron sila ngayon, hindi nila maiaalis na may malaking part si mama sa natatamasa nila ngayon. Parang sirampla ka kasi si Ate Danica eh. Hindi naman ako na naiinis sa sinasabi niya. Yung sa ginagawa niyang pagyayabang na wala namang laman. Doon ako naiinis. Ikaw na yata ang mas magiging stress sa atin, love. Seryoso ako, love Laking pasasalamat ko talaga. Nakapangasawa ko ng maintindihin eh. Hayaan mo, love. Sisikapin kong maibigay lahat ng pangangailangan niyo ni baby hanggat makakaya ko. Aba syempre tutulungan kita Masaya kaming natulog ng gabing yon. Napagdesisyonan kong sikaping magkaroon ng peace of mind. Wala nang iniisip na kung ano-ano. Hindi ko man lubusang naunawaan ang pinagsasasabi ni Tita Becky, pero yun na pala ang simula ng pagturo ng leksyon sa mayabang kong bilas. Tahimik ang bahay ng gabing yon. Si Marco nasa sala, abala sa cellphone, habang ako'y nag-aayos ng mga damit na bagong laba. Si Tita Becky naman, gaya ng nakasanayan, maagang pumapasok sa kwarto niya. Walang kakaiba, o yun ang akala ko. Hanggang sa tumunog ang cellphone ko, si Mama Mercy. Lira, narinig mo na ba yung tungkol kay Danica? Bakit po? May nangyari ba? Ewan ko kung paano sasabihin, basta hindi raw siya okay. Ano pong ibig niyo sabihin hindi okay? Sabi ng mga kasambahay nila, bigla raw siyang nag-iiba. Minsan sobrang iritable, minsan tahimik na parang ibang tao. May gabi raw na nagigising siya, nakaupo lang sa harapan ng salamin. Talaga po, Ma? Baka po pagod lang o stressed. Dinala na sa ospital, private pa, kumpleto sa check-up. Wala raw makita eh. Tahimik ako. Kung si Ate Danica ang pag-uusapan, ang babaeng laging matikas, laging mayabang, laging kontrolado ang lahat, hindi ko siya ma-imagine na ganito. Pagkababa ng tawag, napatingin ako sa direksyon ng kwarto ni Tita Becky. Sarado ang pinto. Walang tunog, walang ilaw. Hindi ko alam kung bakit bigla ko siyang naisip. Hindi ko alam kung bakit may kumabog sa dibdib ko. Love, sinong tumawag sa'yo? Si Mama. Si Ate Danica raw eh. May kakaibang nangyayari sa kanya. Si Ate Danica raw? Ano ba bago dun? Anong kakaibang nangyayari? Yung katulong kasi ni Ate Danica, pumunta ata kay Mama Mercy. Yun ang nagbalita sa nangyayari kay ate. Hindi daw normal eh. Hindi normal? Kailan ba naging normal yung si Ate Danica? Love, seryoso nga kasi. Grabe daw ang mood swings. Minsan iritable, minsan tahimik. Ang nakakatakot, minsan daw nasa harap ng salamin nakatulala. Talaga? Ang creepy naman yata ni ate. Kaya nga dinala sa private hospital, pero walang findings. Baka stress, anxiety. Love, wala nga raw diagnosis sa kanya. Ang weird naman yata. Baka kailangan lang pahinga ni ate. Nasobra na kasi sa kakasalita yan eh. Oy love, huwag ka magbiro ng ganyan. Baka lang naman, love. Kasi hindi talaga normal ang sinasalaysay mo ngayon na ganun ang nangyari kay ate. Bago matulog, hindi nawala sa isip ko ang nangyari kay Ate Danica. Sinaway na nga ako ni Marco.
Matulog na daw ako ng maaga at wag nang pakaisipin ang kalagayan ni Ate Danica. Dahil baka nga ma-stress o ma-anxiety na lang daw ako. Nagising ako dahil sa mahinang tunog. Hindi sigaw, hindi kalabog. Parang bulong na putol-putol. Halos hindi marinig. Napatingin ako sa orasan. Lampas 2:00 na ng madaling araw. Dahan-dahan akong bumangon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko kagad ginising si Marco. Siguro dahil pakiramdam ko, hindi to dapat marinig ng iba. Sa dulo ng hallway, may liwanag na sumisilip sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Tita Becky. Hindi siya sanay magbukas ng ilaw sa ganung oras. Huminto ko ilang hakbang palayo sa pinto. Huwag masyadong madiin. Narinig kong sabi niya, mahina pero malinaw. Hindi pa tapos ang leksyon. Napakunot ang noo ko. Sinong kausap ni Tita? May sumunod na tunog. Parang paggalaw ng mga butil sa isang lalagyan. Tila may hinala. Tila may hinahalo. Tila may binibilang. May hangganan ng lahat. Bulong niya ulit. Kapag natuto, hihinto rin. Nanlamig ang mga palad ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, pero ramdam ko ang bigat. Hindi ito pangkaraniwang panalangin. Hindi rin simpleng usap sa sarili. Bigla akong nakarinig ng pag-ubo niya. Mabigat, parang may pagod na matagal ng kinikimkim. May ilang segundo ng katahimikan, sa kanya marahang isinara ang isang bagay. Kahoy ang tunog. Lumapit ang mga hakbang niya sa kama. Maya-maya, pinatay ang ilaw. Umatras ako, pilit pinapakalma ang sarili ko. Siguro mali lang ang dinig ko. Siguro napraning lang ako dahil sa balita tungkol kay Ate Danica. Bumalik ako sa kwarto namin. Tahimik si Marco. Mahimbing ang tulog. Humiga ako sa tabi niya, pero hindi ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang boses ni Tita Becky. Hindi pa tapos ang leksyon. Hindi ko alam kung anong leksyon ang tinutukoy niya. Hindi ko alam kung kanino. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong may mga bagay pala sa bahay namin na mas mabuting hindi ko na muna maintindihan. At sa katahimikan ng gabi, isang tanong ang hindi na umalis sa isip ko. Paano kung hindi aksidente ang lahat na nangyayari kay Ate Danica? Kinabukasan, nakaupo ko sa sofa. Katapat ko si Mama Mercy. Hawak ang tasa ng kape pero hindi man lang ito iniinom. Sa gilid, tahimik na nagbabalat ng prutas si Tita Becky. Naroon si Marco pero may inaayos sa kusina. Hindi ko alam kung bakit mabigat agad ang pakiramdam ko nung pumasok si Mama Mercy. Hindi lang siya basta-basta bumibisita ng hapon na yon. Sa itsura ng mukha niya ngayon, alam kong ang nangyayari kay Ate Danica ang ipapaalam nito. Lira, gusto ko lang talagang ipaalam. Simula nung 1 linggo, parang hindi ko nakilala ang manugang ko. Iba na ang tingin, iba na ang tingin, iba na ang kilos. Minsan, nakatitig lang siya na parang may kausap na hindi namin nakikita. Talaga po ba, Ma? Ganun po ba talaga kalala? Kung stress lang sana, pero sigurado kong hindi. Mayaman naman sila. Kumpleto sa tulong, may mga kasambahay. Pero kahit anong alaga, may mga gabing nagigising siya na basang-basa ng pawis. Umiiyak. Tapos, kinabukasan parang walang maalala. May mga tao kasing sanay na laging nasa itaas eh. Kapag bigla silang pinababa ng sitwasyon, mawawala talaga sila sa sarili nila. Alam mo, Becky, hindi naman ako galit eh. Napasobra lang talaga si Danica minsan. Mayabang. Oo, matalas ang dila. Pero kawawa siya dahil umabot siya ng ganito. Walang humihiling ng kapahabakan, pero may mga leksyon na dumadating kahit hindi mo ipatawag. Kapag masyadong mataas ang tingin ng tao sa sarili niya, may kusang humihila pababa. Tita, parang ang lalim po ng sinasabi niyo ah. Realidad yon, Lira. Kung ano talagang itinanim, asahan mong ito ang iyong aanihin.
Kapag may kakaiba, hindi ibig sabihin may masama agad. Minsan paalala lang, minsan babala. Kung paano tatanggapin ng tao, nasa kanya na yon. Ang lalim na naman, Tita Becky Ano po ang gagawin natin kay Ate Danica? Sa ngayon, maghihintay. Nagmamasid at magdarasal na sana matuto si Danica bago pa tuluyang masaktan ang sarili niya. Kapag dumating ang araw na humingi siya ng tawad sa mga taong nagawa niya ng hindi maganda, marirealize niya na mali talaga ang pag-uugali niyang ganon. Doon lang talaga matatapos ang lahat. Nagkatinginan kami ni Mama Mercy. Pareho kaming hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa loob-loob ko, gusto kong paniwalaan na chismis lang ang lahat. Nalilipas din ito. Pero habang nakikita ko ang mukha ni Tita Becky, kalmado, walang takot, mas lalo kong naramdaman na may alam siyang hindi ko pa handang malaman. Tahimik ang bahay. Naririnig ko lang ang mahinang tunog ng orasan. Si Marco, mahimbing na natutulog. Naiwan kaming dalawa ni Tita Becky sa kusina. Nakaupo siya sa mesa. Maingat na tinutupi ang isang pirasong tela. Hindi ko na kayang manahimik. Kung hindi ako magsasalita, alam kong hindi na ako makakatulog. Hindi ko hahayaang kainin ako ng mga tanong na wala namang lakas ng loob lumabas sa bibig ko. Tita, kanina nung kausap po natin si Mama Mercy, parang may alam kayo na ayaw niyong sabihin. Maraming bagay ang mas mabuting hindi agad sinasabi, Lira. Hindi dahil masama, kundi dahil hindi pa handa ang nakikinig. Ibig mo po bang sabihin, kung ako po ay handa na? Handa na po ako makinig, Tita. Hindi na rin naman ako bata, Tita Becky Hindi ako bingi at bulag. Simula nung may nangyari kay Danica, parang lahat kayo may alam maliban sa akin. Kung may alam man ako, hindi ibig sabihin dapat mo ring malaman sa ngayon, Lira. Buntis ka, hindi makakabuti sa kalagayan mo ang mga ganong bagay. Hindi ko po kasi maiwasan mag-isip, Tita. Matapos ninyong sabihin na kayo na ang bahala kay Ate Danica, tapos mababalitaan mong gano'n na siya. Hindi normal lang nangyayari. Hindi lang ito stress o pagod. At nung madaling araw, narinig po kasi kita. Narinig? Anong narinig mo? Narinig kong may sinasabi ka po tungkol sa leksyon. Tungkol sa hangganan. Hindi yun basta usap sa sarili. Hindi rin basta dasal. Minsan ang dasal, hindi tunog banal. Minsan parang paalala lang. At para kanino po? E di sa taong kailangang makarinig. Si Ate Danica po ba yun? Ang tanong, Lira, kapag ang isang tao ay paulit-ulit nananakit ng salita, minamaliit ang kapwa at walang pagsisisi, hanggang saan mo siya hahayaan? Hindi ibig sabihin nun na may karapatan tayong walang may karapatang manakit. Pero may mga pagkakataong ang mundo mismo ang nagtutuwid. Gusto kong idiin. Gusto kong pilitin siyang umamin. Dahil manggagamot si Tita, may kakayahan siya na gawin ang isang bagay. Pero sa loob-loob ko, alam kong kahit na anong sabihin niya, hindi pa rin ako handang tanggapin ang buong katotohanan. Tita, may kinalaman ka po ba sa nangyayari kay Ate Danica? Lira, kung ako man ay may alam, hindi mo ba mapapansin kung kailan ako nagsasalita at kung kailan ako tahimik? Ang masasabi ko lang, wala akong ginagawa para manakit. May ginagawa lang ako para may matuto. Iniwan niya ako nakatayo sa kusina. Hindi siya umamin. Hindi rin siya tumanggi. At doon ko lalong naramdaman na may mga sagot na mas nakakatakot kapag hindi mo sila marinig ng direkta. Maimbing na natutulog si Marco sa kwarto. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang tunog ng hangin sa bintana at ang cellphone kong nagri-ring. Napatingin ako sa screen. Hindi ko inaasahan ang nakita ko sa caller ID. Sandaling nag-alinlangan ako bago sagutin. Hindi ko alam kung handa ako sa maririnig ko.
si Ate Danica. Sa unang pagkakataon, tinawagan ako ng bilas ko ng hating gabi. Hello? Ate Danica? Ikaw ba yan? Lira, ako nga to. Ate Danica, ano nangyayari? Bakit ganito ang boses mo? Hindi ko na kaya, Lira. Hindi ko na kaya. Ilang gabi na akong ganito. Natatakot ako matulog. Natatakot akong humarap sa salamin. Parang may tumitingin. Parang may bumabalik na lahat ng sinabi ko sa inyo. Lahat ng pinahiya ko. Lahat ng minaliit ko. Parang pinapaalala sa akin. Ito ang babaeng laging mataas ang noo kapag kausap ko. Ang babaeng hindi marunong humingi ng tulong. Pero ngayon, parang ibang tao ang kausap ko. May takot, may panghihina, may bigat na hindi ko alam kung paano dalhin. Ate Danica, sandali lang, huminga ka muna. Sabihin mo sa akin ng maayos. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ito simpleng stress, Lira. Hindi ito pagod. Kahit anong gawin ko, hindi nawawala eh. Natatakot akong manahimik. Natatakot ako mag-isa. At alam mo ba, parang may gustong iparamdam sa akin na lahat ng yabang ko, lahat ng panlilibak ko, nagbabalik sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiyak o magalit. Iniisip ko ang lahat ng pangmamaliit niya sa aming mag-asawa. Ang yabang niya. Ngayon, naririnig ko ang pagbagsak ng lahat ng yon. Baka naman stress lang. Siguro napagod ka lang. O ang dami mong iniisip. Hindi lang yan, Lira. Kahit pinupuntahan ko ang doktor, kahit kumpleto ang check-up, wala silang makita. Wala. At alam mo ba ang nakakatakot? Parang alam ng katawan ko na mali ang lahat, pero hindi ko kayang pigilan. Parang may gustong ipaalala sa akin. Lahat ng nakaraan. Hindi nga normal yan, ate. Lira, tulungan mo ko. Kahit paano. Kahit sabihin mo lang kung anong gagawin. Kahit samahan mo lang ako. Hindi ko na kaya mag-isa. Kapag handa nang humingi ng tulong ang isang tao, ibig sabihin, handa na rin siyang matuto. Sino yon, Lira? Si Tita Becky. Lira, pakisabi sa tita mo. Hindi ko na gustong ganito. May mali ako. Handa na ako. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang galit sa babaeng yon. Wala akong naramdaman na kayabangan. Alam kong minsan sumusobra na talaga siya sa ginagawa niya sa amin. Pero sa mga oras na yon, yung sobrang pagmamataas niya noon, pilit na siyang binabagsak ng pagkakataon. Kinabukasan, day off ni Marco. Pumasyal kami sa mall. Naiwan sa bahay si Tita Becky. Nag-grocery na rin kami. Sabi naman ni Mama Mercy, magkita na lang daw kami dahil mamimili rin daw siya. Pagpasok namin sa mall, saktong dating din ni Mama Mercy. Kakapark lang daw niya ng sasakyan niya. Dumiretso kami kagad sa grocery. Matapos kami makapamili, isinakay na lang muna namin yung mga pinamili namin. Naghanap na rin kami ng makakain namin. Ano bang gusto niyong kainin ngayon, Lira? Kayo po ba, Ma? Baka may gusto kayong kainin. Gusto ko ng Choco Pau. Bah, masarap yan, Ma. Ako gusto ko ng spring rolls. Sabi ko nga mag-chowking na lang po tayo eh. Gusto ko makatikim ng beef chow fan. Pumasok na kami noon sa loob. Maraming piniling orderin sina Mama at Marco. Nakaupo na ako at nag-aantay sa kanila. Naalala ko na naman yung pinag-usapan namin ni Ate Danica nung gabi. Nitong mga nagdaang araw, hindi ko mawari ang lahat. Yung mga nangyayari kay Ate Danica,
Yung mga weird na kilos at pananalita din ni Tita Becky. Oh love, ano na naman ang iniisip mo? Kanina pa kita tinatawag eh. Ayos ba daw ang drinks mo? Ha? Oo. Iced tea, love. Iced tea na in-order ko sa iyo, Lira, kasi di ba bawal sa pineapple? Maraming in-order si Mama. Yung iba, take out natin para kay Tita Becky. Gusto ko rin mabisita ngayon si Ate Danica nyo. Kaya nag-take out din ako para din sa kanya. Ma, pwede po bang sumama? Love, sigurado ka? Oo, gusto ko siyang makita. Alam po ba niya na pupunta kayo? Hindi anak. Nakausap ko lang kagabi yung katulong niya na day off daw siya. So mag-isa lang ang ate niyo mamaya. Naisip ko lang na bisitahin siya. Ma, sasama po ako. Oo, sige ma. Sama po kami. Oh, eto na palang order natin. O Lira, kumain ka na habang mainit-init pa. Mabutit pinayagan naman ako ni Marco. Gusto ko lang talagang makita ang kalagayan ni Ate Danica. Alam kong nakakainis talaga ang bilas ko. Pero matapos yung pag-uusap namin ng gabi, nakaramdam ako ng awa. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Siguro dahil hindi rin talaga ako palatanim ng sama ng loob. Nasanay na lang ako sa iba't ibang ugali ng tao. Iniisip ko kasi, hindi naman basurahan ng puso't isipan ko para imbakan ng kung ano-anong gustong ibato o itapon ng mga taong may kakaibang ugali. Matapos din namin kumain, umalis na rin kami kaagad. Pagdating namin sa bahay nila Ate Danica, ganun pa rin naman to. May 3 palapag ang bahay nila. Masasabi mo talagang malaki, pero malungkot. Nasa Maynila ang nag-iisa niyang anak at si Kuya Rex nga ay nasa ibang bansa. Malungkot kung tutuusin kasi mag-isa lang siya. Tahimik ang bahay ni ate. Malinis at elegante pa rin, pero may kakaibang lungkot sa hangin. Walang halakhak, walang yabang na nangingibabaw sa aura nito. Binuksan ni Ate Danica ang pinto bago pa kami makakatok. Dahil na rin siguro narinig niya yung sasakyan na huminto sa bahay niya. Pasok po kayo. Danica, anak, kumusta ka na? Eto po, ma. Malapit na ata akong mabaliw. Pero kilala ko pa naman po kayo. Mabuti naman po ako at buhay pa rin. Pilit siyang ngumiti pero hindi umabot sa mata. Dati, sapat na ang ngiti niya para makaramdam ako ng pagyayabang niya. Ngayon, sapat na ang itsura niya para makaramdam ako ng kahinaan niya. Umupo kami sa sala. Wala siyang inalok kagad. Napansin ko ang panginginig ng kamay niya. Day off ng kasambahay mo, te? Ikaw lang kasi ata mag-isa eh, no? Oo. 2 araw ang paalam niya eh. Hindi ka na dapat mag-isa, lalo na ngayon at may nararamdaman ka. Okay lang po, ma. Last week hindi rin po siya nakapag-off kasi inasikaso niya rin po ako. Salamat po sa pagpunta. Hindi ko alam kung deserve ko to pero malaking bagay po. Ano ka ba? Pamilya ka namin, Danica. Bakit mo naman naisip na hindi mo deserve ang bisitahin? Matapos po pala ng mga ginagawa ko sa inyo dati, tinuturing niyo pa rin pala akong pamilya. Siyempre asawa ka ni Rex eh. Marco, ilang beses kitang minata. Pinamukha ko mas mababa ka. Lagi kong sinasabi na ma-pride ka. Iginigiit ko ang mababang estado ng buhay mo ngayon. Hindi katulad kay kuya mo. Oo nga, te. Narinig ko na lahat yan noon ng paulit-ulit. At araw-araw kong naririnig ngayon ang sarili kong boses sa ulo ko. Kung gaano ako kasama magsalita. Lira, ikaw ang palagi kong kinukumpara sa sarili ko. Binabaliit kita para gumaan ang pakiramdam ko. Gusto kong kainggitan mo ko. Alam ko, ate. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ramdam ko matagal na, pero hindi ko inisip na darating ang araw na aaminin mo. Pasensya na, hindi lang dahil nahirapan ako, kundi dahil mali talaga ako. Danica,
pinakamasakit sa akin yung bastusin mo ako noon. Alam ko po, at hindi ko po maibabalik yun. Pasensya na po kayo. Sa lahat ng pagkakataong kung paano ako makisama sa inyo. Sa tuwing hindi ko kayo nirespeto bilang biyenan ko at magulang ng asawa ko. Tumayo ka. Huwag kang lumuhod. Hindi man smooth ng lahat, pero anak pa rin ang turing ko sa iyo. Nung nakaraang linggo, hindi ko alam kung bakit ko kinailangang maranasan ito. Pero ngayon alam ko na kung bakit ako natahimik. Bakit para ako mababaliw dahil sa mga binibitawan kong mga salita na patuloy bumubulong sa isip ko. Marahil nga ate, para marinig mo ang lahat. Yung tahimik na para makinig ka. Para matutong magpakumbaba at rumespeto. Hindi ko nakita ang dating Ate Danica, ang mayabang, ang mapagmataas. Ang nakita ko ay isang babaeng napagod sa sarili niyang pagkakamali at handang magsimulang muli. Nagpaalam na kami at umuwi. Umandar ang kotse, tahimik ang kalsada. Si Marco ang nagmamaneho. Nasa passenger seat si Mama Mercy. Nasa likod ako. Walang nagsasalita sa una. May mga eksenang hindi mo kailangang pag-usapan agad kasi mabigat pa. Kailangan mo munang itago ang kalooban mo. Hindi ko inaasahan na mas worse pa pala talaga ang nangyayari sa kanya. Pati ganun na ang itsura niya. Ako rin ma, ikinagulat ko rin talaga kanina. Akala ko ilang buwan siyang puyat eh. Parang may bit-bit na takot kahit nakaupo lang. Ibang-iba na po siya, Ma. Naalala ko pa kung paano niya ako kausapin. Diretso, walang galang. May mga gabi noon na tinatanong ko ang sarili ko kung saan ako nagkulang bilang biyanan. Ma, hindi naman po kayo nagkukulang eh. Alam ko na ngayon, pero hindi yun agad malinaw noon. Ma, nung humingi po siya ng tawad kanina, ramdam ko na hindi niya yun ginagawa para gumaan ang sitwasyon. Oo nga love no, hindi siya nagtatanggol ng sarili. Yun ang kinaiba niya ngayon. Dati palagi siyang may paliwanag, may dahilan. Ngayon puro pag-amin. Naaawa po ako sa kanya. Alam ko rin love, pero hindi awa na parang mataas tayo sa kanya. Kahit sobra na akong naiinis sa kanya. Awa na lang. Dahil pare-pareho lang naman tayong nagkakamali. Hindi ko pa nakakalimutan ang lahat ng sakit, pero ayokong dalhin yun habang buhay. Hindi rin po madali ang magpatawad. Pero mas mahirap ang manatiling galit. Siguro, kailangan din niyang patawarin ang sarili niya. Minsan, yun ang pinakamahirap eh. Minsan, doon talaga nagsisimula ang pagbabago. Love, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako, love. Mas malinaw lang sa akin ngayon na hindi lahat ng mayayabang ay sobrang masasama. Minsan takot lang. Habang umaandar ulit ang kotse, ramdam ko na hindi pa tapos ang lahat. Pero sapat na ang araw na yon para magsimulang gumaan. Nasa kusina kami ni tita nagluluto. Naghihiwa si tita Becky ng gulay. Nasa may mesa ako. Tinutulungan siyang mag-ayos ng mga pinggan. Mas madaling magsalita kapag may ginagawa ang mga kamay. Parang hindi mabigat ang katahimikan. Tita, nakapunta na po kami kina Ate Danica nung nakaraan. Alam ko, Lira. Po? Nabanggit po ba ni Marco? Hindi naman. May mga bagay nakita kahit hindi sinasabi. Kumusta raw siya? Payat, tahimik. Hindi na po siya tulad ng dati. Ganon talaga kapag may natutunan. Hindi nagtanong si Tita Becky sa kung ano ang eksaktong nangyari. Hindi rin niya pinuna ang itsura ni Ate Danica. Parang sapat na sa kanya ang alam niyang nagbago. Humingi po siya ng tawad sa aming lahat. At tinanggap niyo. Hindi agad, pero narinig po namin yung mga pag-amin niya ng pagkakamali niya. Mahalaga yon, Lira. Tita,
Naaawa po ako sa kanya. Normal lang yan. Hindi na po galit ang nararamdaman ko. Parang napalitan ng pag-unawa. Ibig sabihin, handa ka nang magpatawad. Hindi ko po alam kung handa na ako ng buo. Pero alam kong ayokong manatili sa galit. Ang hirap po ng pinagdadaanan niya. At ang laki at lalim din ng pinanggagalingan niyang pagkakamali. Tita, minsan po naiisip ko kung kailangan po ba talagang mangyari ang lahat ng yun. May mga tao na hindi makikinig hanggat hindi napapagod. Sa tingin niyo po ba, tuloy-tuloy na to? Kung araw-araw niyang pipiliin, oo. At kami po, pipili rin kayo kung hanggang saan lang ang kaya niyong ibigay. Ang mahalaga, wala nang dinadalang kimkim ng sama ng loob. Alam mo naman hindi yan nakakabuti sa pagbubuntis mo. Hanggang nagpatuloy kami sa pag-aayos ng kusina, napagtanto ko, hindi lahat ng pagbabago kailangang bantayan. Minsan, sapat na ang tahimik na pag-asa. Lumipas ang ilang buwan, masayang-masaya ang sala. May nakasabit na dekorasyon sa dingding. Welcome baby. May cake, ilang maliliit na regalo at simpleng handaan. Ang iilang kamag-anak ni Marco ay nakaupo sa mesa. Nasa tabi ko si Mama Mercy, halatang sabik na sabik. At si Danica ay nakatayo sa kabilang dulo, hawak ang maliit na regalo. Hindi ko inakala na darating ang araw na makikita ko si Ate Danica na ganito. Hindi palaging may yapang, hindi palaging may inggit. Ngayon, nakangiti lang, totoo at tahimik. Tumayo si Mama Mercy, huminga na malalim, parang hindi makapaniwala sa setup. Aba, tingnan niyo ito. Ang ganda ng lahat. Lira, anak ko, napakaganda ng ginawa mo. Fiesta! Salamat po, Mama. Simple lang po, pero masaya na kami. Masaya. Ang mahalaga, narito ang pamilya. Makikita niyo, Marco, hindi lang ikaw ang masaya. Ako rin. Ako ang pinakamasaya dito. Sige na nga ma, basta happy ka, okay na kami. Lira, Marco, hindi ko alam kung sasabihin ko ba pero gusto kong pasalamatan kayo sa lahat. Sa mga nakaraang taon, hindi ko na ipakita ang respeto na dapat. Napakatotoo ang naririnig ko sa iyo ngayon, anak. Ngayon ko lang naramdaman na may pagsisisi ka talaga. Gusto ko po sanang ipakita na hindi na gano'n ang sarili ko. Dahil sa inyo, natutunan ko po na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kayamanan o pride. Lira, Marco, ito sana tanggapin nyo. Munting gift ko na masasabi kong mula talaga sa puso ko. Salamat Ate Danica dito sa regalo mo. Salamat din sa pagtanggap nyo sa akin ngayon sa baby shower mo. Ate, tulad nga ng sabi ni Mama, pamilya tayo. Masaya ako, Danica. Nakikita ko na ang pagbabago. Hindi lang basta-basta, ha? Nakikita ko na may pusong natutong magbago. Ipagpatuloy mo lang yon. Gagaan din ang lahat. Tama si Mama, Ate. At ang mahalaga, mag-enjoy lang tayo ngayong araw. Hindi ko inakala na ang simpleng handaan na ito magiging ganito ka-espesyal. Hindi dahil sa regalong material, kundi dahil sa dami ng ngiti, pagpapatawad at pagkilala sa mali. Tara na! Cut the cake na! At tandaan nyo, araw ito upang maging masaya tayo at excited sa pagdating ni baby! Tita, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Sige, Iha. Ano yon? Gusto ko po sanang humingi ng tawad sa lahat ng mga nakaraang pagkakataon, sa mga salitang bastos at walang galang po na pakikipag-usap ko po sa inyo. Nakakatuwa namang marinig mula sa iyo yan. Masaya ako kapag naririnig ko na may nagsisisi. Tita,
Buo po ang puso ko sa sinasabi ko. Hindi ko po kayang baliwalain ang lahat ng nasabi at nagawa ko noon. Danica, gusto kong malaman mo. Hindi lang basta pagsisisi ang mahalaga. Mahalaga ring matutunan mo kung paano wag nang ulitin ang mali at kung paano maging tao na may respeto sa paligid. Opo, Tita Becky, naiintindihan ko po at buong puso po akong tatanggap sa lahat ng payo nyo. Tama yan. Ang buhay hindi lang tungkol sa sarili. Minsan, kailangan mong kilalanin ng iba at tanggapin ang tama. At iyon ang mahalaga. Hindi ang yaman, hindi ang pride, kundi ang puso. Salamat po, Tita. Hindi ko po yun nakukuha dati. Ngayon, ramdam ko po na tama ang ginagawa ko. Ang humingi ng tawad at magbago. Walang anuman, Danica. Ang mahalaga, natuto ka. At alam mo, nakikita ko sa'yo na may pusong nagsisimula ng magbago. Opo, Tita. Buong puso po. Tatanggapin ko lahat ng sinasabi niyo. Tiningnan ko lang sila mula sa gilid ng kusina. Ngumiti si Danica nang hindi nagmamalaki. Tahimik, ngunit ramdam mo sa bawat salita ni Tita Becky, gumagaan at bumubuo ang puso niya. Napangiti rin ako. Parang nakakita ng liwanag na hindi mo basta-basta nakikita sa isang taong dating mayabang at mapagmataas. Noong mga sandaling yon, nakita ko ang tunay na pagbabago. Hindi sa salita, hindi sa damit, hindi sa pera, kundi sa puso. At para sa akin, yun ang pinakamahalaga. May nagsisisi, may nagpapatawad. At sa gitna ng ngiti ng aming pamilya, ramdam ko na sapat na ang lahat. Tahimik ng tuluyan ng kusina. Nag-aayos kami ng pinggan. Nakatingin si Tita Becky sa labas ng bintana. Tila nag-iisip. Lira, alam mo ba, ako talaga ang nagbigay ng leksyon kay Danica. Oo, hindi ko siya pinaparusahan. Pinilit ko lang siyang makita ang sarili niya at maramdaman ang tama at mali. Mabuti nga at nagbabago siya. Kaya pala, kaya naramdaman ko ang kabagalan sa pagbabago niya. Tahimik pero totoo. Hindi mo kailangang makamit ang lahat, anak. Minsan sapat na ang gumising sa kanila ang simpleng leksyon. Salamat po, Tita. At salamat po sa kanya, sa pagbabago niya at sa aral na natutunan naming lahat. Tumango si Tita Becky, ngumiti ng simple, at nagpatuloy sa paghuhugas ng pinggan. Isang katahimikan, pero ramdam ko ang gaan at liwanag sa parehong puso namin. Sa simpleng sandaling yon, alam ko na may taong nagmamalasakit. Kahit hindi mo ito halata, may mga taong natutong magbago dahil sa kanila. Kinagabihan sa kwarto namin ni Marco, nakaupo ko sa kama, hawak ang tiyan ko. Si Marco nasa tabi ko, hawak ang aking kamay. Wala nang yabang o inggit sa paligid at parang lahat na nangyari ay natapos na. At ngayon ay puro kapayapaan. Hindi ko inakala na darating ang gabi na ganito. Walang galit, walang takot, puro pasasalamat at pagmamahal. Love, salamat. Salamat sa pagtitiis mo sa lahat ng pinagdadaanan ko, sa lahat ng galit at tampo, sa lahat ng pagkakataong naging mahirap sa atin ang paligid. Love, hindi ko nakikita yun bilang sakripisyo. Ang mahalaga, magkasama tayo at nakikita ko rin ang pagbabago sa hinaharap. Masaya ako, love, kasi marami na ang nagbago, lalo na si Ate Danica. Isang sign na rin talaga ito sa hinaharap na magiging maayos na tayong pamilya. Alam mo, yun ang mas mahalaga na hindi tayo nagdadalawang isip na patawarin at tulungan siyang magbago. Oo, at ngayon, nakikita ko na hindi lang yun para kay Danica. Para din sa atin. Para sa bagong simula na haharapin natin bilang mag-asawa at bilang mga magulang. Ang mahalaga, handa tayong sabay sa bagong journey na ito. Hindi lang magkasama bilang mag-asawa, kundi
bilang pamilya. Salamat sa lahat ng pasensya, sa pag-unawa, sa pagmamahal, at salamat sa pagkakataong makita ang totoong puso ni Ate Danica at sa pagkakataon na magpatawad. Salamat din sa lahat ng lakas mo, sa lahat ng tapang mo. Handa na tayong harapin ang bagong yugto ng buhay natin. Yumakap sa akin si Marco, matagal bago bumitaw. Ramdam ang buong puso ng pasasalamat, pagmamahal at pag-asa. Habang inahaplos ko ang tiyan ko, ramdam ko na hindi lang buhay ang bagong darating, kundi bagong simula rin para sa amin. Puno ng pag-asa, puno ng pag-unawa, puno ng pagmamahal. At sa gabing yun, sa simpleng kwarto na puno ng liwanag ng maliit na lamp, alam ko, Kabanong, ang lahat ng hirap, galit at sakit ay napalitan ng kapayapaan. Ngayon, handa na kaming sabay sa bagong yugto ng aming buhay mag-asawa at bilang pamilya. Wakas,